Hi guys, magandang araw mga kabakal. Share ko lang sa inyo itong aking Japanese spider or yung Japan G. Kung saan mga kabakal, buti na lang nahuli ko, nakita kong nagmo-molt. Ang problema mga kabakal, nasa 2x2 lang siya na pahamugan. Kasi mga kabakal, hindi ko na-anticipate na magmo-molt na pala yung aking Japan spider. Kaya nga naman inobserbahan ko. First time ko lang kasi makakakita ng Japanese spider na magmo-molt. Kaya dito ay inoobserbahan ko kung ano ang kanyang gagawin. Kung makikita ninyo, ang ginagawa nitong Japanese spider ay hinihila niya pababa yung kanyang katawan. Kung makikita ninyo, yung kanyang galamay na nakasabit sa taas, yun yung old na galamay niya. At itong pababa, na may mukhang bago, nakikita ninyo, unti-unti na bumababa yung kanyang bagong galamay, kasama yung kanyang bagong ulo, at yung kanyang bagong katawan. So, una niyang nailabas mga kabakal, nung nakita ko kasi yan, nailabas na niya yung kanyang katawan, yung kanyang tiyan. Ngayon, ay itong nakikita ninyo, ay kung paano niya inilalabas itong mga galamay niya. So, fast forward ko po ito mga kabakal, kasi tumagal po yung kanyang pagmamolt ng 40 minutes. So 40 minutes po akong nanonood dyan. Tinitignan ko kung paano nga ba yung proseso ng kanyang pagmamolt. At ayan, nakikita ninyo yung galamay niya ay halos lahat nakalabas na. So dahan-dahan niya pong ginagawa yan. Pero dito sa video ay naka-fast forward na po yan. Makikita nyo kung ano yung gagawin niya kapag nailabas na niya lahat. Ayan. Yung dulo na lang mga kabakal, dulo na lang nung galamay niya yung kailangan lumabas. At dito po mga kabakal, nagwo-worry na ako na baka sumabit or sumayad yung kanyang ulo. Kasi nga, ayan, nailabas na niya yung galamay. Yan mga kabakal, sumayad yung kanyang mga galamay. So, ang ginawa ko kagad dito, kumuha po ako ng stick, kumuha po ako ng panghawak sa kanya, para kasi hawak-hawak ko po kasi yung camera dito, so kumuha ako ng stick para maiangat siya kasi nahihirapan po siya kasi kailangan po stretch niya yung mga galamay niya. So yan, binuksan ko, tinaas ko. Kasi po kapag hindi niya na-stretch yung kanyang mga galamay, possible yan po ay makomang or hindi mapantay ng maayos yung mga galamay niya. At possible po na mamatay yung ating gagamba, yung Japanese spider. Kasi nga po, marami po mga hindi na nakakatapos ng pagbumolt na namamatay yung gagamba. Kaya nga, ginawa ko agad ay ito nga po, kahit naka-fast forward to, talagang tiniis ko na lang na hawakan yung sapot ng gagamba para nga naman straight niya yung mga galamay niya. So nakikita nyo, ini-straight niya lang yung mga galamay niya dahil sa way po na yan ay pinapatigas niya po yung mga galamay niya. And then after nyan, sinubukan na niyang i-bend, itiklop yung mga galamay niya. So dyan ay more on nag-observe lang ako. At so far naman hindi na ako masyado nagwo-worry dahil nakita ko naman na gumagalaw yung aking Japan spider. Ang problema po kasi niyan, kapag hindi na po gumalaw yung inyong Japanese spider at ito ay nag-molt, ay delikado po. Possible po na hindi successful yung molt niya at possible na mamatay yung gagamba ninyo. So habang ginagawa niya yan, hawak-hawak ko pa rin yung stick. Although medyo ngalay na talaga ako dito, pero tinitiis ko lang dahil nga naman gusto kong maging successful yung pagmamolt nung aking gagamba. So yan, more on siguro mga 30 minutes na. So medyo binaba ko na ng konti. Nangalay na ako kasi sinusubukan kong mag-respond yung aking Japanese spider kung siya ba ay tataas. Kasi nakita ko na po yung ibang mga Japanese spider ko na nag-molt, natapos na. At ang ginagawa po nila, umaakyat po sila doon sa sapot nila at doon po nila pinapatigas yung kanilang mga galamay, yung katawan, at yan, medyo tumagal po siya nakaganyan na posisyon. Kaya medyo nag-worry ako, kaya yan, inaalog-alog ko ng konti, medyo nangangalay ako, hanggang sa nagstay po siya sa ganyang posisyon. Kaya medyo yan, ginagalaw-galaw ko siya para makita ko na okay lang ba siya kasi ayaw ko pong hawakan dahil napakalambot po
ng kanyang mga galamay at ng katawan niya. Baka po magkaroon siya ng injury. At yan, nakita ko po na medyo parang okay na siya. Ini-straight na niya yung kanyang mga galamay. At yan, hinihintay ko pa rin po kung anong mangyayari sa aking Japanese Spider. At yun na nga po, ini-straight na naman niya mga kabakal yung kanyang galamay. Kaya nanatili lang po akong nakahawak doon sa stick. Paleta, itim na paleta po yung hawak ko. At nakaganyan lang siya. At medyo hindi naman sumayad yung kanyang mga galamay sa mismong pahamugan. Pero buti na nga lang po at nakita ko. Kasi nga po kung siya ay nag-molt nang hindi ko nakita sa aking 2x2 na pahamugan, possible po na hindi makasurvive itong aking gagamba. Possible na mamamatay itong ating Japanese Spider. Sayang naman kasi nga po, nung nakuha ko itong Japanese Spider, gamunggo lang yung laki niyan hanggang sa napalaki ko po ito. Kaya isa pong malaking achievement sa akin na makita ko na lumaki ng ganito at makita ko na mag-molt ng ganito na yung aking Japanese Spider. So ayan, kung makikita ninyo, nakahawak pa rin ako dun sa sapot niya. At yun, medyo hinipan ko po siya. Kasi nga po ayaw na niyang gumalaw. So hinipan ko siya at nakita ko naman na nag-respond itong ating Japanese G. So far, okay naman ako. Ang ginagawa ko na lang po dito ay pinapatagal ko na lang po ng kaunti yung pagsabit niya dyan. Kasi nga po, usually, nakikita ko yung aking gagamba after ng 1 hour kung hindi nakita ay tapos na po mag-molt. So I'm expecting, siguro ang kailangan niya dito ay mga 30 minutes to 40 minutes para matapos yung pag-molt niya at para mag-harden na or tumigas na yung kanyang mga galamay, yung kanyang mga katawan para makaiwas po sa injury. At the same time, delikado rin po yan dahil possible po na maputulan ng galamay ang inyong gagamba kapag ito ay nag-molt. Kasi kung hindi nyo po natatanong, dati po meron akong nag-molt na Japanese Spider, nandito rin po sa aking 2x2 na pahamugan, hindi ko po naalis kaya hindi po naging successful yung pagmomolt niya. Kaya ang nangyari po, na-deads po siya. Sayang, napakaganda pa naman ng kulay. Pure black po yun. Kaya ito nga po, tinitiis ko lang na hawakan lang yung sapot niya para hindi siya sumayad at para maging successful po yung pagmomolt nitong aking Japanese Spider. Pero so far naman, kung makikita ninyo, successful naman. Successful naman yung kanyang pagmomolt dahil nga sa ginawa nating, naagapan kaagad natin na naiangat po natin siya dito sa kanyang sapot, dito sa kanyang pahamugan. Kaya ang advice ko po sa inyo, kung alam nyo po na magmomolt na ang inyong mga Japanese Spider, ugaliin nyo pong ilagay sa malaking lalagyan. At dito po, sinubukan kong galawin yung aking Japan kasi nga po nangangalay na ako at yan po, nakita ko nag-respond siya at ayun, umakyat po siya kaya binaba ko na po yung stick. At dito po napansin ko na okay na siya kasi inaalis na niya po yung kanyang pinagmoltan. So, dyan okay na siya kaya nakahinga-hinga na po ako ng maayos at hindi na ako nangalay. So, sobrang successful po at napakasaya. Pero kung gusto po mag-order ng mga Japanese Spider, message nyo lang po ako sa aking Facebook page. Nasa baba po ng description. At para makapag-order po kayo, maraming salamat po.